ikukwento ko sa inyo ang isang Chinese action comedy film na pinamagatang Big Brother. Now sit back and enjoy the movie. Bumalik si Henry sa Hong Kong matapos magsilbi sa US military ng mahabang panahon. Dahil plano niyang magsimula ng bagong career bilang guro, pumunta siya sa kanyang dating paaralan na tinatawag na Tak Chi Secondary. Sinabi ng principal na wala siyang karanasan sa pagtuturo, ngunit matapos makita ang recommendation letter mula sa isang mataas na opisyal, binigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam sa kanya ng principal na ang klaseng itinalaga sa kanya ay ang pinakamasama sa buong paaralan. Sa kanyang unang araw sa paaralan, pumasok si Henry sa klase at naabutang sobra itong magulo. Natutulog ang ilan sa mga estudyante at ang iba naman ay kumakanta. Ang iba ay naglalaro ng video game, habang ang malaking bilang sa kanila ay nagluluto ng ramen sa isang portable stove. Kahit pumasok na ang guro, hindi nila ito pinansin at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sinubukan ni Henry na kunin ang kanilang atensyon ngunit nagkunwari silang hindi siya naririnig. Sumuko na siyang makuha ang kanilang atensyon at umikot sa classroom upang magkomento sa mga bagay na ginagawa nila. Ang mga mag-aaral na nagluluto ay inutusan niyang kumain ng mas kaunting ramen dahil naglalaman ito ng labis na sodium. Sunod niyang nilapitan ang isang lalaking nagngangalang Zufa na tumutugtog ng instrumento at tinulungan siya sa pag-practice. Pagkatapos nito, binalaan niya ang isang lalaking gamer laban sa radiation na maaaring matanggap niya mula sa pagtitig ng matagal sa screen. Nang nagsimula ng makinig ang mga estudyante sa kanya, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa board. Nagtawanan ang mga estudyante dahil sobrang pangit ng sulat kamay niya. Pagkatapos, inutusan siyang umalis ng ilan sa mga estudyante ngunit tinawanan lang ito ni Henry. Muli siyang hindi pinansin ng mga bata at nagpatuloy sa mga aktibidad na kanilang ginagawa. Nang mapuno na si Henry, gumamit siya ng rubber band at chalk upang i-trigger ang fire sprinkler sa silid. Mabilis na umiwas ang mga estudyante para hindi sila mabasa. Sa huli, nakuha niya na ang kanilang buong atensyon at opisyal silang tinanggap sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase, isang grupo ng 5 mag-aaral ang nagtipon-tipon sa silid ng sports supply upang manigarilyo. Ang pinuno ng grupo na si Jack ay may crush sa isang grade A student mula sa ibang klase. Nakita ng iba na nakatitig siya sa picture ng babae at pinagtawanan siya. Ang kanilang grupo ay may kalabang mayayamang estudyante mula sa basketball team. Pumasok sila sa supply room at kinutya si Jack gaya ng dati dahil mahirap lang siya. Kalaunan, nagsasanay ang basketball team habang pinapanood sila ng grupo ni Jack mula sa malapit. Hinulog ni Jack ang isang bote sa court na naging dahilan ng pagkatalisod ng team captain. Nagtawanan ang grupo ngunit binigyan sila ng detention ng English teacher na si Miss Liang. Para maiwasan ang parusa, ginawa nila ng prank ang guro at tumakas habang busy si Miss Liang sa paglilinis ng kanyang mesa. Samantala, nababagabag ang principal ng paaralan dahil ang education board ay nagbabalak na bawasan ng 20% ang kanilang taunang pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa classroom kung saan nag-set up ang mga estudyante ng isang balde ng tubig para maprank ang kanilang guro. Ngunit mas mabilis ang kanyang reflex kaysa sa nahuhulog na balde at nagawa niya itong itulak palayo. Dahil dito, naiwang gulat na gulat ang mga estudyante na kanina pa naghihintay para pagtawanan siya. Kalaunan, inutusan ni Henry si Jack na ibigay ang pakete ng sigarilyo dahil alam niyang naninigarilyo siya. Curious sa kung anong gagawin ng guro, ibinigay ni Jack ang pakete sa kanya. Pagkatapos, inutusan ni Henry si Zufa na pangalanan ng 3 sangkap na nasa isang sigarilyo. Fujidenzo Appliance. Nang nasagot niya ng tama ang tanong, hinayaan siyang mag-skip ng klase para sa buong araw na yon. Ang bawat mag-aaral ay nagsimulang mag-ingay sa kanilang mesa at hiniling na dapat din silang mag-skip ng klase. Nang huminto na sila, iniabot ni Henry sa lahat ang isang sigarilyo at inutusan silang suriin ito. Alam ni Henry na kung babanggitin niya lang ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila ito seseryosohin. Kaya sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga resulta ng paghit-hit ng sigarilyo at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa unang pagkakataon, nakinig sila sa kanilang guro at naging interesadong matuto. Nang tumunog na ang bell, hiniling niya sa kanilang ibalik ang mga sigarilyo at sumang-ayon naman ang mga estudyante. Noong araw na yun sa cafeteria, tinalisod ng basketball captain ang isa sa mga kaibigan ni Jack na si Bruce. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang grupo at kalaunan ay naging isang away.
Naghagis sila ng pagkain at mga mesa sa isa't isa, dahilan para masira ang lugar. Hindi nagtagal, ipinaalam kay Henry na 5 estudyante mula sa kanyang klase ang pansamantalang nasuspinde dahil sa pagsisimula ng gulo. Naabutan ni Henry si Jack na nakikipag-away sa pasilyo at pinahinto sila. Nang inutusan siyang huminahon, inakusahan ni Jack na hindi patas ang paaralan dahil ang mga mayayamang estudyante ay walang nakuhang parusa. Pagkatapos ng klase, sinuri ni Henry ang mga file ng 5 estudyante upang lubos silang makilala. Ang unang estudyante ay nagngangalang Zufa, anak ng isang Pakistani immigrant na palaging nadidiskrimina dahil sa kanyang lahi. Madalas din siyang inaakusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang lugar. Ang tanging hiling ni Zufa sa kanyang buhay ay maging isang matagumpay na musikero. Ang pangalawang estudyante ay isang babae na nagngangalang Kim. Disappointment si Kim para sa kanyang ama mula nang maipanganak siya dahil ang tanging gusto nito ay magkaroon ng isang anak na lalaki. Sa buong buhay ni Kim, sinikap niyang makuha ang paggalang ng kanyang ama kaya ginupit niya ng mas maikli ang kanyang buhok at naglaro ng mga kotse upang magpanggap na isang lalaki. Gayunpaman, wala sa kanyang malasakit ang kanyang ama habang tinatrato nito ang kanyang nakababatang kapatid na parang isang prinsipe. Sunod naman ang magkapatid na sina Bruce at Chris. Noong bata pa lamang sila, lumayas ang kanilang ina kasama ang isang lalaki na naging sanhi para maging lasinggero ang kanilang ama. Habang lumalaki, inasahan lamang ng magkapatid ang bawat isa. Nahumaling si Bruce sa mga video game para makatakas sa realidad, habang si Chris naman ay nagtrabaho sa isang grocery store upang kumita ng pera para sa pamilya. Sa huli, walang mahanap na impormasyon si Henry tungkol sa pamilya ni Jack. Sa sumunod na eksena, makikita si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Dumating sa restaurant ang isang MMA sponsor na nagngangalang Kang kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Nang hindi tumitingin si Kang, ninakaw ni Jack ang kanyang mamahaling lighter ngunit nahuli siya. Binugbog siya ng mga tauhan ni Kang habang tinitingnan niya ang ID ni Jack. Nang malamang isa lang siyang estudyante, binigyan niya ito ng pera at inalok siya ng trabaho bilang tagapaghatid ng pagkain. Samantala, binisita ni Henry ang bahay ni Zufa at nakita siyang tumatakas sa kanyang ama at sa kanyang mga kasama matapos siyang magnakaw ng tiket. Tinulungan niya noong una si Zufa, ngunit nang malaman kung bakit siya hinahabol, siya na ang humingi ng tawad para sa bata. Pagkatapos, pumunta sila ni Zufa sa tulay para tumambay. Para ma-motivate si Zufa na gawin ang anumang gusto niya, kumanta si Henry kasama ang isang bandang nagpe-perform sa lansangan. Makalipas ang ilang segundo, sinamahan siya ni Zufa at kumanta sa harap ng mga tao sa unang pagkakataon. Samantala, ang ama ni Bruce at Chris ay late na umuwi tulad ng dati at inutusan silang bilhan siya ng beer sa tindahan. Nang tumanggi ang magkapatid, sinabihan niya silang lumayas sa kanyang bahay. Kinabukasan, nakipagkita si Henry sa kanilang ama at kinumbinsi siyang magparehab para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Samantala, dinalhan si Kim ng kanyang ama ng isang bag ng makeup products at inutusang kumilos bilang isang babae. Nagalit si Kim sa kanyang ama dahil palagi niyang pinaparamdam sa kanyang hindi siya sapat. Nilagyan niya ng makeup ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at lumabas ng bahay na dala ang susi ng sasakyan. Papaalis na sana si Kim sakay ng kotse ng kanyang ama, ngunit napigilan siya ni Henry sa tamang oras. Pinaalam niya kay Kim na iligal ang pagmamaneho ng walang lisensya at nagmungkahi ng ibang alternatibo. Kasunod nito, pumunta sila sa isang go-kart racetrack. Inanyayahan din ni Henry ang ama ni Kim at pinagkarera silang dalawa. Habang nagkakarera, ang mag-ama ay hindi nagpakita ng awa sa bawat isa at kalaunan ay napunta sa labas ng racetrack. Biglang nahagip ng truck ang go-kart ni Kim ngunit sa kabutihang palad ay nakaiwas siya. Humagulgol sa pag-iyak ang ama ni Kim sa pag-aakalang patay na ang kanyang anak. Narealize ni Kim na mahal siya ng kanyang ama at niyakap siya nito. Kinabukasan sa paaralan, sina Bruce at Chris ay ipinadala sa isang rehabilitation center upang interviewin ang isang nagpapagaling na alkoholik. Nagulat sila nang makita na ang dapat nilang interviewin ay ang kanilang ama. Tinanong siya ng mga estudyante kung bakit siya nagsimulang uminom. Sumagot ang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Dahil dito, nagsimula siyang maglasing at nakalimutan na meron siyang 2 anak na dapat na alagaan. Hindi niya ibinunyag na sina Bruce at Chris ang kanyang mga anak, ngunit humingi siya ng paumanhin sa kanila. Sa pagtatapos nito, hindi napigilang umiyak ng magkapatid.
Sa kabilang banda, nagsimula ng magtrabaho si Jack para kay Kang. Inalok niya ng maraming pera si Jack at inutusan siyang lagyan ng gamot ang inumin ng fighter sa susunod na laban. Nag-alinlangan si Jack ngunit napilitan din siyang tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, nag-sponsor si Kang sa isang fighter ngunit tumaya siya sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos, nilagyan na ng droga ni Jack ang inumin ng fighter, ngunit nahuli siya habang ginagawa ito. Bago niya masisi si Kang, binugbog siya at ikinulong sa loob ng isang locker. Ilang sandali pa, dumating si Henry sa lugar at tinanong ang mga lalaki kung nakita nila ang kanyang estudyante. Inutusan siyang umuwi ng mga lalaki ngunit si Jack na nasa loob ng locker ay sumigaw ng tulong. Matapos malamang nakakulong siya, inatake ni Henry ang lahat ng nasa silid at madali silang natalo. Nang lumaban na ang mga MMA fighter, mas naging matindi ang laban ngunit matagumpay na naiwasan ni Henry ang mga pag-atake nila. Sa pagtatapos nito, na-knockout niya ang kanilang pinakamahusay na fighter na dapat ay lalaban sa loob ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, nasa ospital silang lahat kung saan ginagamot ang mga sugat ni Henry. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Kang, ngunit sinabihan siyang manahimik. Umabot sa telebisyon ang balita at nagsimulang makilala si Henry bilang ang taong bumugbog sa isang professional fighter upang iligtas ang kanyang estudyante. Lumaki ang kanyang katanyagan sa paaralan at sinimulan na siyang igalang ng kanyang mga estudyante. Tumayo pa sila para i-welcome siya sa klase, taliwas sa kung paano nila tratuhin ang guro noong una. Isang flashback ang ipinakita kung saan si Henry ay isang dating prankster noong siya'y nag-aaral pa. Binato niya ng water balloon ang isang estudyanteng tumutugtog ng piano sa isang event. Kalaunan, nilabanan niya ang parehong estudyante at aksidenteng nabali ang kanyang kamay. Nasuspinde siya dahil sa kanyang ginawa, kaya kinailangan niyang lumipad patungong Amerika. Simula sa araw na yon, binigyang pansin na ng mga mag-aaral ang pagtuturo ni Henry at nag-aral ng mabuti para sa paparating na college entrance test. Mahusay itong nagawa ng lahat, maliban kay Bruce na nalulong sa mga pills. Lumalabas na habang si Chris ay nahumaling sa mga video game, si Bruce naman ay nagsimulang magdroga. Dahil hindi siya makafocus, bumagsak siya sa mock entrance test. Nangako si Henry na tutulungan si Bruce, ngunit mas lalo siyang na-depress sa paglipas ng panahon. Hindi nagtagal, tumalon siya sa balcony ng kanilang bahay. Isinugod siya sa ospital at nakoma. Binaluktot ng media ang balita, at sinisi sa paaralan at kay Henry ang nangyari. Ang mga opisyal mula sa Education Board ay in-interview si Henry at nagpas siyang bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Nang nag-impake na siya ng kanyang gamit at umalis na sa paaralan, hinabol siya ng kanyang mga estudyante at hiniling na manatili. Sobra silang nasaktan sa pagkawala ng paborito nilang guro, ngunit alam nilang dapat nilang ipasa ang paparating na pagsubok para maging proud si Henry sa kanila. Mula sa araw na yon, mas nag-aral sila ng mabuti para patunayan sa board na magaling na guro si Henry. Sa araw ng pagsusulit, si Jack, kasama ang lahat ng mga kaklase, ay nakatanggap ng text mula kay Henry at hiniling na magkita silang lahat sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Nang dumating na ang lahat na estudyante, nalaman nilang nilinlang lang sila ni Kang. Plano niyang panatilihin silang nakakulong sa paaralan upang hindi sila makarating sa examination hall sa tamang oras. Ginawa niya ito para maturuan ng leksyon si Henry. Ilang sandali pa, dumating si Henry sa paaralan at nalaman ang tungkol sa plano ni Kang. Pinalaya niya ang mga estudyante at nilabanan ang lahat ng mga tauhan ni Kang upang pigilan silang saktan ang mga bata. Tumakas sila at mabilis na pumunta sa examination hall, habang si Henry naman ay naiwang nilalabanan si Kang. Habang one-on-one silang naglalaban, ipinahayag ni Kang na siya ang batang binato ni Henry ng tubig noong bata pa sila. Lumalabas na dahil nabali ang braso ni Kang, hindi na siya nakasali sa mga malalaking music competition. Mula nang mangyari ang insidente, hindi na siya humawak pa ng piano at sinisisi si Henry sa pagsira ng kanyang mga pangarap. Sinubukang magpaliwanag ni Henry ngunit muli siyang inatake ni Kang. Naglaban sila gamit ang isang kutsilyo, at sa huli, nagkaroon si Henry ng pagkakataong patayin siya ngunit hindi niya ito ginawa. Humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa noong bata pa siya at lumayo na sa lugar. Samantala, dumating ang mga mag-aaral sa examination hall sa tamang oras at nakumpleto ang pagsusulit. Pagkatapos ng ilang linggo, silang lahat ay nakapasa at nakakuha ng matataas na grado. Si Kang naman ay nagsimula na muling tumugtog ng piano, ngunit kailangan niya pa ng maraming practice bago siya gumaling gaya ng dati. Si Bruce naman ay mabilis nang nakaka-recover at nangakong a-attend sa entrance test sa susunod na taon.
Natuwa din ang principal dahil nagpa siya ang board na bigyan sila ng 20% bonus fund dahil sa matataas na grado ng kanilang mga estudyante sa entrance test. Samantala, bumalik si Henry sa pagtuturo at ginawa ang fire sprinkle trick sa isa pang batch ng mga estudyante, at dito na nagtatapos ang pelikula.